sa battery, pwede tayong magpalaki pero hindi recommended na magpaliit. Kasi pag mas malaki yung battery natin, pwedeng mas marami siyang nai-store na power. Aside dun sa pwedeng mas magtagal ang battery sa inyong sasakyan pag malaki ang naka-install. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at just a story lang yesterday unfortunately nasira na yung aking battery and yun, nagpa-set up tayo ng bagong battery and from NS60 naging 2SM na yung aking battery. So on the idea, wala namang problema na magpalaki tayo ng battery, pero hindi recommended na magpaliit tayo. Kasi yun nga, pag mas malaki naman yung battery, mas marami siyang nai-store na power. Aside dun sa mas nagtatagal yung battery. Unlike nung mas maliit na battery, pwedeng mas less yung pwedeng successful na ma-start niya yung sasakyan. Aside dun sa pwedeng mas mabilis din siyang masira. So ito yung naging reason kung bakit napa-upgrade ako sa 2SM. So ang idea naman, kasya naman dun sa aking engine bay. Kasi syempre may mga kotse dyan na kahit pangarapin mo pa yung malaking battery, kung hindi naman kasya sa inyong battery bay, wala kayong magagawa or hindi siya fitted dun sa kanyang bracket. Pero yung sa akin naman dito sa BIOS, fit naman yung 2SM. So I decided na mag 2SM na. So ano yung main reason So ang original na battery talaga nito is NS60, which is tama-tama lang naman yung laki nun para sa kanya. Yun nga lang, ang binibigay sa akin kasing warranty dun sa NS60 na ang presyo is around, if I'm not mistaken, mga 3.7. Kasama na yung trade-in doon So 3.7, kasi yung warranty 6 months lang. So tinanong ko yung nagbebenta ng battery, sabi ko may ibang option pa ba tayo yung mas mahaba pa yung warranty? Kasi kaya mababa yung warranty na binibigay sa akin, hindi siya yung talagang original na warranty kasi nga for hire. So sabi niya, sir, ito 2SM, magkano yan? Ang presyo is 4,300, pero bibigyan kita ng 16 months warranty. So kung kukumpitin natin yung 6 months, i-divide natin dun sa 3.7, papatak yan ng mga 600 per month. Okay na rin kung tutusin. Pero nung in-offer sa akin yung isang battery, mas mura. Bakit? Kasi kung i-divide natin yung amount dun sa months ng warranty, kasi 43 divide by 16 months, papatak lang ng mga 260 o 300 pesos. So mas lamang ako dun sa dun sa warranty na sabihin na natin sa loob ng 16 months hindi ako gagastos ng battery. So kung magkaroon ng problema, papalitan lang nila, i-check nila at papalitan. So I end up na okay, upgrade tayo sa 2SM. So that's the time that I decided na i-upgrade na yung aking battery. And yun nga, based dun sa nagbebenta, yun naman daw yung sineset-up niya na ngayon dun sa mga katulad ko na mga for hire na kotse na talagang heavy use yung sasakyan. Kasi mas tiwala siyang nagtatagal yung mas malaking battery compared sa yung original niyang battery. So again, there's no issue naman kung gusto niyo mag-upgrade as long na kasya dun sa inyong battery bay. Kasi parehas naman 12 volts yan at hindi naman ma-overpower yan ng mas malaking battery. And actually, mas malakas pa nga yung kanyang tinatawag na CCA. So mas easy sa kotse na mag-start at mas maraming times na pwede niya ma-start yung sasakyan
kung sakali mang yun, yung dire-diretso yung pag-start. And aside dun sa halimbawa nasira yung inyong alternator, mas maraming charge na naka-store. So pwedeng mas magtagal yung pag-andar ng sasakyan kahit wala yung alternator. Kasi yung alternator parang generator niya yan eh. So may mga pagkakataon na pwede tayong masiraan ng alternator. Kung matibay yung battery natin, talagang marami siyang charge, malaki siya, mas mahaba yung maitatakbo ng sasakyan na kahit sira na yung alternator, kumbaga nakaasa lang sa battery. So yun mga paps, no, yun yung aking naging reason kung bakit nakapag-upgrade ako. Pero syempre, always check the battery bay, kung kasya ba yung mas malaki. Syempre okay, mas okay pa rin yung stock, pero kung may mga pagkakataon na ganyan, okay lang din naman tayo na mag-upgrade o magpalaki. Huwag lang tayo magpapaliit ng battery. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.